Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung saan ako nagkulang bilang ama. Sa laki ng kumpanyang hawak ko, sa dami ng empleyadong umaasa sa bawat desisyon ko, akala ko kontrolado ko ang lahat. Pero noong araw na nawala ang anak ko, doon ko napatunayang kahit gaano ka pa kayaman, may mga bagay na hindi mo kayang pigilan. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa alaala ko ang huling araw na nakita ko siya. Ang huling pagkakataong narinig ko ang boses niya na tumatawag sa akin ng Tay. Isang aksidente ang kumuha sa kanya at kasabay noon ay parang nawala rin ang kalahati ng buhay ko. Simula noon, unti-unti kong binalot ang sarili ko sa trabaho. Ako si Victor Salcedo, CEO ng isa sa pinakamalalaking logistics company sa bansa. Sa paningin ng iba, ako ang taong may lahat. Kapangyarihan, pera, respeto. Pero sa totoo lang, ako ang taong may malaking puwang sa puso na hindi na napunan. Sa bawat meeting na dinadaluhan ko, sa bawat kontratang pinipirmahan ko, palaging may tanong sa likod ng isip ko. Kanino ko ipapamana ang lahat ng ito? Sino ang magpapatuloy ng pinaghirapan ko kung wala na ako? Maraming beses akong sinabihan ng board of directors na magtalaga na ng susunod na mamumuno. May mga pangalan silang inilalatag, mga matatalino, may pinag-aralan, may karanasan. Pero sa tuwing tinitignan ko ang mga profile nila, parang may kulang. Hindi ko maipaliwanag pero ramdam ko na hindi sapat ang talino at galing para pamunuan ang kumpanyang ito. Ang hinahanap ko ay hindi lang leader, kundi isang taong may puso, may malasakit, at may kakayahang umunawa sa mga taong nasa ibaba, hindi lang sa taas. Isang gabi, habang nakaupo ako mag-isa sa opisina ko, pinagmamasdan ng ilaw ng lungsod mula sa bintana, may ideyang biglang pumasok sa isip ko. Kung hindi ko makikita ang tunay na ugali ng tao sa mga papel at interview, bakit hindi ko ito hanapin sa mismong realidad? Paano kung ako mismo ang bumaba sa kinatatayuan ko? Paano kung makita ko sila sa paraang kung paano nila tratuhin ng isang taong walang kapangyarihan? Doon nagsimula ang desisyon na babago ang lahat. Nagpasya kong magpanggap bilang isang janitor sa sarili kong kumpanya. Hindi madali ang naging paghahanda. Kailangan kong baguhin ang itsura ko. Mula sa mamahaling suit na lagi kong suot, napalitan ito ng kupas na uniforme. Ang maayos kong buhok ay ginulo ko, at ang malinis kong sapatos ay pinalitan ng lumang tsinelas. Kahit ang paraan kong pagsasalita, sinanay kong gawing simple, halos mahiyain. Walang ni isang empleyado ang dapat makakilala sa akin. Sa unang araw ko bilang janitor, maaga akong dumating sa gusali. Ibang-ibang pakiramdam na pumasok sa sarili mong kumpanya na parang isa ka lang sa mga hindi pinapansin. Walang bumati, walang kumilala. Sa halip, may ilan pang dumaan sa harap ko na parang hangin lang ako. May mga nagtapon ng basura sa tabi ko nang hindi man lang tumitingin. May iba namang halos maapakan ako habang naglilinis ako ng sahig. Tahimik lang akong nagmasdan. Habang hawak ko ang mop at unti-unti kong nililinis ang maruming tiles, pakiramdam ko mas malinaw kong nakikita ang tunay na anyo ng kumpanyang itinayo ko. Hindi ito ang nakikita ko sa boardroom. Hindi ito ang ipinapakita sa reports. Ito ang realidad. Kung paanong tratuhin ng tao ang isang janitor. Isang taong tingin nila ay walang halaga. May isang supervisor na napadaan sa harap ko at sinigawan ako dahil basa raw ang sahig. Hindi man lang niya inisip na ako ang naglilinis sa kanila. Sa halip na magpasalamat, galit pa ang ibinigay niya. Hindi ako sumagot. Tumango lang ako at ipinagpatuloy ang trabaho. Habang tumatagal ang araw, mas lalo kong naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa katotohanang ngayon ko lang nakita kung paano talaga gumagalaw ang mundo sa loob ng kumpanyang pinamumunuan ko. Parang may bahagi ng sarili ko na nahihiya. Ako ang may responsibilidad dito, pero ngayon ko lang ito nasilip ng ganito kalalim. Ngumit sa kabila ng lahat, nanatili akong tahimik. Hindi ako narito para magalit o manisim. Narito ako para maghanap. Maghanap ng taong hindi titingin sa posisyon,
kundi sa pagkatao ng isang tao na kahit hindi nakikita ay gumagawa ng tama. Doon nagsimula ang tunay kong paghahanap. Sa mga sumunod na araw, mas lalo kong pinili na maging tahimik at mapagmasid. Hindi ako nagmamadaling makakita agad ng sagot dahil alam kong ang tunay na ugali ng tao ay hindi agad lumalabas sa isang araw lang. Kailangan itong makita sa paulit-ulit na pagkakataon, sa simpleng gawain, sa mga sandaling walang nakatingin. Tuwing umaga, ako ang unang dumarating sa gusali. Binubuksan ko ang ilaw sa hallway, inaayos ang mga upuan sa lobby at sinisiguradong malinis ang bawat sulok bago pa dumating ang mga empleyado. Dati, ginagawa ko ang ganitong mga bagay sa pamamagitan ng utos. Ngayon, ako na mismo ang gumagawa. At sa bawat pagpunas ko ng mesa at pagwawalis ng sahig, mas lalo kong nauunawaan kung gaano kahalaga ang mga taong dati kong halos hindi napapansin. Habang nagsisimulang dumating ang mga empleyado, doon ko nakikita ang iba't ibang klase ng ugali. May mga dumadaan na parang hindi ako umiiral. Diretso lang ang tingin, walang pakialam kung may nililinis ako sa harap nila. May ilan namang halos itulak ang mop ko para lang makadaan, na para bang abala ako sa kanila kahit ako ang nag-aayos ang dadaanan nila. Masakit man aminin, pero doon ko napagtanto na may mali sa sistemang hinayaan kong umiiral. Isang umaga, habang naglilinis ako ng CR sa ikalawang parapag, may 2 empleyadong pumasok. Hindi nila ako pinansin pero narinig ko ang usapan nila. Pinag-uusapan nila ang isang bagong project at kung paano nila balak ipasa ang trabaho sa iba para hindi sila mahirapan. May halong tawanan ng usapan, tila ba normal lang sa kanilang umiwas sa responsibilidad. Tahimik lang akong nakayuko habang nagpupunas ng lababo, pero sa loob ko, unti-unting bumibigat ang pakiramdam ko. Hindi ito ang kumpanyang gusto kong iwanan sa susunod na henerasyon. Hindi ito ang klaseng kultura na dapat manahin ng magiging tagapagmana ko. Paglabas ko ng CR, nagpatuloy ako sa hallway. Doon ko naman nakita ang isang babaeng empleyado na nahihirapang buhati ng ilang kahon ng dokumento. Saglit akong tumigil. Naghintay kung may lalapit para tumulong. Maraming dumaan, pero walang tumigil. Lahat abala sa sarili nilang mundo. Naisip kong lumapit, pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi ako narito para agad kumilos sa lahat ng sitwasyon. Kailangan kong makita kung sino ang kusang gagawa ng tama. Maya-maya, halos mabitawan na ng babae ang mga kahon. Napapikit ako saglit, parang gusto ko na talagang tumulong. Pero bago pa ako makakilos, may isang lalaking biglang lumapit mula sa kabilang dulo ng hallway. Tahimik niyang kinuha ang 2 kahon mula sa babae. "Ma'am, ako na po dito," narinig kong sabi niya. Hindi ko masyadong nakita ang mukha niya dahil nakatalikod siya sa akin, pero malinaw kong nakita ang paraan ng pagtulong niya. Walang pag-aalinlangan, walang pagyayabang, simpleng tulong lang. Nagpasalamat ang babae at ngumiti lang siya bago umalis. Hindi ko pa siya gaanong napagtuunan ng pansin noon. Sa dami ng nangyayari, inisip kong isa lang siyang normal na empleyado na may malasakit, pero hindi ko pa alam na siya pala ang magiging sentro ng lahat ng hinahanap ko. Lumipas ang mga araw at mas lalo kong napansin ang pattern ng mga tao sa paligid ko. Kung sino ang may mataas na posisyon, siya ang mas mayabang. Kung sino ang mababa, siya ang mas pinaghihirapan. Parang may hindi nakasulat na batas sa loob ng kumpanya na kung sino ang nasa ibabaw, siya ang dapat magtiis. Isang insidente na hindi ko makakalimutan. Habang naglilinis ako ng sahig sa pantry, may isang manager na biglang sumigaw. "Hoy, linisin mo to! Ang dumi-dumi na!" Sabi niya habang itinuturo ang natapon na kape sa mesa. Hindi man lang niya ako tinawag sa pangalan. Hindi man lang niya ako kinausap ng maayos. Para lang akong gamit na pwede niyang utusan kahit paano niya gustuhin. Tumando lang ako at agad na nilinis ang mesa. Habang pinupunasan ko ang kape, naramdaman kong may bahagi sa akin na nasasaktan. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa paraan ng pagtrato. At doon ko lalong panatagan na tama ang desisyon kong magpanggap. Kung hindi ko ito ginawa, hindi ko kailanman makikita ang ganitong klaseng katotohanan.
Habang lumilipas ang oras, mas lalo akong naging mapagmatsyag. Hindi na lang sa malalaking kilos, kundi pati sa maliliit na bagay. Kung paano makipag-usap ang isang empleyado sa guard, kung paano sila tumingin sa utility staff, kung paano sila mag-react kapag walang nakakakita. Dahil doon ko makikita kung sino talaga sila. At habang patuloy akong nagmamasid, unti-unti kong nararamdaman na papalapit na ako sa sagot na hinahanap ko. Hindi pa malinaw, pero may kakaibang pakiramdam na nagsasabing may isang taong iba sa lahat. Isang taong hindi sumusunod sa nakasanayang sistema. Isang taong hindi tumitingin sa posisyon, kundi sa pagkatao. At hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko malapit ko na siyang makilala. Hindi ko agad pinansin noong una ang lalaking tumulong sa babaeng may bitbit na mga kahon. Sa dami ng eksenang nasasaksihan ko araw-araw, inisip kong isa lang iyon sa iilang pagkakataon na may taong kusang tumutulong. Pero habang lumilipas ang mga araw, paulit-ulit ko siyang nakikita. At sa bawat pagkakataon na iyon, may kakaiba akong napapansin sa kanya. Isang umaga, habang naglilinis ako sa may entrance ng warehouse area, nakita ko siya ulit. Nakasuot siya ng simpleng uniforme, may bahagyang kupas na kulay at halatang matagal nang ginagamit. Tahimik lang siyang nagtatrabaho, inaayos ang mga kahon, binibilang ang mga item at nakikipag-usap sa mga kasamahan niya ng maayos. Walang yabang, walang pagmamadali. Parang sanay siya sa hirap pero hindi niya hinahayaang mawala ang respeto sa sarili niya. Habang pinagmamasdan ko siya mula sa malayo, may isang kasamahan niya ang tila nagkamali sa pag-aayos ng inventory. Narinig ko ang supervisor na galit, sinisigaman ng empleyado. "Hindi mo ba kayang gawin ng maayos yan? Ilang beses ko nang sinabi sa inyo to." Malakas niyang sabi. Halos mapahiya na ang empleyado sa harap ng iba. Hindi ako kumilos. Gusto kong makita kung paano magre-react ang lalaking iyon. Tahimik siyang lumapit sa katrabaho niya. Hindi siya nakialam sa sigawan, hindi siya sumagot sa supervisor. Sa halip, marahan niyang kinuha ang listahan ng inventory at sinimulang ayusin ang mali. "Sige, ako na muna dito. Ayusin natin." Narinig kong sabi niya sa mahina pero malinaw na boses. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili niya. Hindi niya pinalaki ang sitwasyon. Pinili niyang ayusin ang problema. Pagkatapos ng ilang minuto, bumalik siya sa trabaho na parang walang nangyari. Ang empleyadong sinigawan kanina ay halatang nahihiya, pero tinapik lang niya ito sa balikat at ngumiti. Doon ko unang naramdaman na hindi siya ordinaryong empleyado. Kinahapunan, nagkataon na nagkasabay kami sa pantry. Nakaupo ako sa sulok, kumakain ng baon kong simpleng tinapay. Sanay na akong kumain mag-isa sa ganitong mga araw, pero napansin kong may lumapit at umupo sa katapat ko. Siya iyon. "Kuya, okay lang ba dito?" Tanong niya habang may hawak na baon din. Tumanggo lang ako. Hindi ko agad pinakita kung sino talaga ako. Gusto kong marinig ang natural niyang pakikitungo. "Ang init, no?" Sabi niya habang binubuksan ang lalagyan ng pagkain. "Pero okay lang, kaysa naman walang trabaho." Napangiti ako ng bahagya. Simpleng salita pero may laman. Hindi nagtagal, napansin niyang basurahan sa gilid na puno na. Tumayo siya at siya na mismo ang naglabas nito kahit hindi naman niya trabaho. Pagbalik niya, tinignan niya ako. "Kayo laging naglilinis nito, no? Salamat ha, hindi madali trabaho niyo." Sandali akong natahimik. Ilang araw na akong naririto bilang janitor, pero yun ang unang pagkakataon na may nagpasalamat sa akin. "Wala yun," sagot ko, pinipigilan ang emosyon sa boses ko. "Hindi, seryoso. Kung wala kayo, ang gulo siguro dito," dagdag niya. Sa simpleng usapan na iyon, may kung anong gumalaw sa loob ko. Hindi dahil sa papuri, kundi dahil sa pagkilala. Hindi niya ako tinirato bilang mababa, kundi bilang isang tao na may halaga. "Anong pangalan mo?" Tanong ko, kunwari ay casual lang. "Daniel po," sagot niya. "Sa warehouse ako." Daniel. Inulit ko sa isip ko ang pangalan niya. Habang nag-uusap kami, napansin ko ang paraan niyang sumasabi. Magalang pero hindi plastic. May sincerity sa bawat salita. Hindi siya trying hard magpakitang gilas, pero ramdam mo na totoo siya. Ikinwento niya ng kaunti ang buhay niya. Lumaki raw siya na walang gaanong alam sa tunay niyang pamilya. Ampon siya ng isang mag-asawa na simple lang ang pamumuhay. Bata pa lang daw siya, natuto na siyang magtrabaho at tumulong.
Hindi siya nakapagtapos ng mataas na kurso pero pinilit niyang makapasok sa kumpanya para magkaroon ng mas maayos na buhay. Habang nagsasalita siya, hindi ko maiwasang patigiran ng mukha niya. May kakaibang pakiramdam na unti-unting lumalakas sa loob ko. Hindi ko maipaliwanag pero may mga anggulo ng mukha niya, mga galaw niya, pati ang paraan niyang pagngiti na parang pamilyar, parang may bahagi ng alaala ko na unti-unting nagigising. Pero pinili kong wag munang isipin itong ng malalim. Sa halip, nagpatuloy lang ako sa pakikinig. Basta po, hanggat kaya ko, gagawin ko ng maayos trabaho ko. Hindi man ako kilala ng lahat, importante alam ko sa sarili ko na tama ginagawa ko. Yumako ako saglit, piniling kontrolin ang emosyon ko. Ito ang hinahanap ko. Hindi ang pinakamatalino, hindi ang may pinakamagandang credentials, kundi ang taong may ganitong klaseng pananaw. At sa sandaling iyon, nalamdaman kong may isang hakbang na akong mas malapit sa sagot. Hindi ko pa alam kung hanggang saan ako dadalhin ng pagkakataong ito, pero sigurado ako sa isang bagay. Ang binatang ito na si Daniel, may kakaibang papel sa buhay ko na hindi ko lubos maintindihan, at pakiramdam ko, hindi ito basta simpleng pagkikita lang. Simula noong araw na nakasabay ko si Daniel sa pantry, hindi na nawala sa isip ko ang mukha niya. Sa bawat pagpasok ko sa trabaho bilang isang janitor, parang kusa akong napapadpad sa mga lugar kung saan siya nagtatrabaho. Hindi dahil gusto ko siyang bantayan, kundi dahil may kung anong hindi maipaliwanag na pakiramdam na humihila sa akin papunta sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo ko siyang napagmamasdan. Hindi siya nagbabago. Kung ano ang nakita ko noong una, ganon pa rin siya. Parehong sipag, parehong respeto, parehong kababaang loob. Kahit pagod na, hindi siya nagrereklamo. Kahit hindi pinapansin ng iba, hindi siya nagiging mapait. Pero higit sa lahat, mas lalo kong napapansin ang mukha niya. May mga sandaling napapatigil ako habang naglilinis at napapatingin sa kanya ng matagal. May mga pagkakataon na halos hindi ko na namamalaya ng ginagawa ko dahil abala ang isip ko sa pag-uugnay ng mga detalye. Ang hugis ng mata niya, ang paraan ng pagtingin niya kapag nakikinig, pati ang bahagyang pag-angat ng labi niya kapag numiti. Lahat yon ay pamilyar. Masyadong pamilyar. Isang hapon, habang inaayos ko ang mga gamit sa storage room, napadaan si Daniel. May bitbit siyang mga kahon at mukhang pagod na pagod. Nang makita niya ako, agad siyang huminto. "Tay, tulungan ko na kayo dyan," sabi niya. "Hindi na, kaya ko to," sagot ko. Pero ngumiti siya at hindi na nagtanong pa. Tahimik kaming nagtrabaho sa loob ng ilang minuto. Walang masyadong salita pero hindi rin awkward ang katahimikan. Hanggang sa hindi ko napigilang magsalita. "Ilang taon ka na ba, Daniel?" Tanong ko, kunwari casual lang. 23 po, sagot niya. Napahinto ako saglit. Iyon ang eksaktong edad na dapat sana'y mayroon ang anak ko kung nabubuhay pa siya. Parang may kumurot sa dibdib ko pero pinilit kong manatiling kalmado. "May pamilya ka ba pa?" Dagdag ko. Sandali siyang natahimik bago sumagot. "Ampon lang po ako. Hindi ko po kilala ang tunay kong magulang. Lumaki lang ako sa isang mag-asawang mabait sa probinsya. Sila na rin po ang tinuring kong magulang." Unti-unting bumibigat ang pakiramdam ko. "Wala ka bang kahit anong alaala nung bata ka?" Tanong ko ulit. Mas maingat na mayon ang tono ko. Umiling siya. "Wala po. Sabi nila maliit pa lang ako nung napunta ako sa kanila. Wala akong maalala kahit isa." Hindi ko alam kung bakit, pero lalo akong hindi mapakali. Pag-alis niya, naiwan akong nakatayo sa loob ng storage room. Hawak ang basan na parang nakalimutan ko na kung ano ang ginagawa ko. Bumalik sa isip ko ang lahat. Ang araw ng aksidente, ang kaguluhan, ang pagkawala. Masyadong malinaw sa akin na nawalan ako ng anak. Pero ngayon, may isang taong nasa harap ko na parang kinopya mula sa alaala ko. Hindi ko na kayang ipagsawalang bahala iyon. Kinagabihan, hindi ako umuwi agad. Nanatili ako sa opisina ko, sa totoong opisina ko bilang CEO, at nagsimulang balikan ng mga lumang records. Ilang taon ko nang hindi binubuksan ang mga dokumentong iyon.
mga ulat ng aksidente, mga report ng pulis, mga detalye na pilit kong kinakalimutan dahil sa sakit. Pero ngayon, kailangan kong harapin. Habang isa-isa kong binubuklat ang mga papel, mas lalo akong nababalot ng tanong. May mga bahagi ng report na hindi malinaw. May mga detalye na parang may kulang. May mga bagay na dati ko nang napansin pero pinili kong hiwag ng hukayin. Pero ngayon, hindi ko na kayang baliwalain. Kinabukasan, mas lalo akong naging mapagmatyag kay Daniel. Hindi ko siya nilalapitan palagi, pero hindi ko rin siyang inaalis sa paningin ko. Pinagmamasdan ko kung paano siya makisalamuha, kung paano siya magdesisyon, kung paano siya tumingin sa ibang tao. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong natitiyak na hindi ito basta pagkakamilig. May mas malalim na dahilan. Isang araw, nagkaroon ng maliit na insidente sa warehouse. May nawawalang item at agad na pinagbintangan ng isa sa mga bagong empleyado. Nagkagulo ang lahat. May nagtuturo, may nag-aakusahan. Nandun ako sa gilid, tahimik lang na nakikinig. At muli, si Daniel ang lumapit. Hindi siya sumigaw, hindi siya nakisabay sa gulo. Lumapit siya sa supervisor at mahinahong kinausap ito. "Sir, baka may mali lang sa bilang. Pwede nating i-double check bago tayo mag-akusa." Sa simpleng paraan na iyon, napahinto ang lahat. Sinuri muli ang inventory at kaulanan, nakita na may error lang sa system. Walang nagnakaw. Tahimik lang si Daniel habang bumabulik sa trabaho. At doon ko lalong naramdaman ang kakaibang bigat sa dibdib ko. Hindi lang siya kamukha ng anak ko. May dala rin siyang parehong kabutihan. At habang nakatingin ako sa kanya mula sa malayo, unti-unting nabuo sa isip ko ang isang tanong na matagal ko nang tinatakasan. Paano kung hindi ito basta pagkakataon? Paano kung ang binatang ito ay konektado sa nakaraan ko sa paraang hindi ko inaasahan? Hindi ko pa alam ang sagot, pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman ang buong katotohanan. Matapos ang mga araw ng pagmamasid at pagdududa, napagtanto kong hindi sapat ang kutob at alaala para makagawa ng desisyon. Kahit gaano kalakas ang pakiramdam ko tungkol kay Daniel, kailangan ko pa ring patunayan kung sino talaga siya bilang tao. Hindi bilang isang posibleng koneksyon sa nakaraan ko, kundi bilang isang individual na maaaring magdala ng kinabukasan ng kumpanyang itinayo ko. Kaya nagpasya akong subukin siya. Hindi ito basta simpleng pagsubok. Ayokong makita lang kung gaano siya kasipag o kabait sa harap ng iba. Gusto kong malaman kung ano ang gagawin niya kapag walang nakakakita. Kapag may pagkakataon siyang gumawa ng mali nang walang kapalit. Isang umaga, mas maaga akong dumating kesa kanya. Dumiretso ako sa bahagi ng warehouse kung saan siya madalas magtrabaho. Tahimik pa ang paligid. Iilan pa lang ang tao. Doon ko isinagawa ang plano ko. May dala akong isang sobre na naglalaman ng malaking halaga ng pera. Hindi ito maliit na halaga. Sapat ito para matukso ang kahit sinong nahihirapan sa buhay. Maingat ko itong inilagay sa gilid ng isang rack, eksakto sa lugar kung saan madalas dumaan si Daniel habang nag-aayos ng mga item. Pagkatapos, umatras ako at nagtago sa hindi halatang pwesto. Mula doon, malinaw kong makikita ang mangyayari. Hindi nagtagal, dumating si Daniel. Tulad ng dati, tahimik lang siyang pumasok at agad nang nagsimulang magtrabaho. Wala siyang kaarte-arte, walang paligoy-ligoy, diretso agad sa tungkulin. Habang inaayos niya ang mga kahon, napansin ko ang sandaling nakita niya ang sobre. Napahinto siya. Kinuha niya ito at tinignan. Kita ko sa mukha niya ang pagtataka. Binuksan niya ng bahagya at doon ko nakita ang pagbabago sa ekspresyon niya. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa gulat. Alam niyang may laman iyon. Ilang segundo siyang nakatayo, hawak ang sobre, tila nag-iisip. Doon ko naramdaman ang kaba sa loob ko. Kahit gaano ako katiwala sa kutob ko,
may bahagi pa rin sa akin na natatakot. Paano kung mali ako? Paano kung isa rin siya sa mga taong bumibigay sa tukso? Ngunit sa sumunod na ginawa niya, doon tuluyang tumahimik ang lahat ng duda ko. Isinara niya ang sobre at tumingin sa paligid, hindi para siguraduhin na walang nakakakita, kundi para hanapin kung kanino ito maaaring pag-aari. Pagkatapos, dali-dali siyang naglakad papunta sa opisina ng supervisor. Hindi siya nag-atubili, hindi siya nagdalawang isip. Tahimik akong sumunod mula sa malayo. Pagpasok niya sa opisina, naririnig ko ang boses niya. "Sir, may nakita akong sobre sa warehouse. Mukhang may laman pong pera. Baka po may nawalan." Walang bahid ng pagnanasa sa boses niya. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Para sa kanya, malinaw ang dapat gawin. Kinuha ng supervisor ang sobre at nakita kong bahagya itong nagulat sa laman nito. "San mo to nakuha?" tanong niya. "Sa rack po, iniwan lang po siguro," sagot ni Daniel. Tumanggo ang supervisor at sinabing siya na ang bahala. Lumabas si Daniel na parang walang nangyari, bumalik sa trabaho at nagpatuloy sa pag-aayos ng mga kahon. At ako, nanatiling nakatayo sa gilid, hindi makagalaw. Hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa lalim ng napatunayan ko. Sa mundong maraming tao ang madaling matukso, siya ang piniling gawin ng tama nang walang kapalit. Walang nakakaalam sa ginawa niya. Walang papuri, walang gantimpala. Pero ginawa pa rin niya. Doon ko lalong naramdaman na hindi siya ordinaryong tao. Kinagabihan, habang mag-isa akong nakaupo sa opisina ko, paulit-ulit kong binalikan ang nangyari. Hindi ko maiwasang mapangiti, pero kasabay noon ay may bigat din sa puso ko. Dahil habang lalo kong nakikita ang kabutihan ni Daniel, lalo akong natatakot sa posibilidad na maaring hindi siya ang iniisip ko. Pero kahit ano pa man ang katotohanan, isang bagay ang malinaw. Karapat-dapat siyang pagkatiwalaan. Sa mga sumunod na araw, hindi ako tumigil sa pagmamasid sa kanya. Ngunit iba na ang pakiramdam ko. Hindi na lang ito paghanap ng tagapagmana, parang may mas malalim na koneksyon na unti-unting nabubuo kahit hindi ko pa ito labos na maintindihan. Minsan habang naglilinis ako sa hallway, napadaan siya at gumiti sa akin. "Tay, ingat po kayo lagi ha," sabi niya. Simpleng salita, pero tumagos iyon sa akin. Matagal na panahon na rin simula nang may tumawag sa akin sa ganitong pangalan. Hindi dahil sa respeto sa posisyon, kundi dahil sa malasakit. Habang pinagmamasid ko siyang papalayo, doon ko napagtanto na hindi na lang siya basta empleyado sa paningin ko. May puwangan na siya sa puso ko na matagal nang walang laman. At habang lumalalim na ramdam ko iyon, mas lalo akong nagiging determinado na alamin ang buong katotohanan. Dahil kung ang kutob ko ay tama, hindi lang basta isang mabuting tao ang nakita ko, kundi bahagi ng buhay ko na akala ko'y tuluyang nang nawala. Matapos ang pagsubok na iyon, nagbago ang paraan ng pagtingin ko kay Daniel. Hindi na lang siya isang empleyado na pinagmamasdan ko mula sa malayo. Unti-unti, nagiging bahagi na siya ng araw-araw kong iniisip. Hindi ko man ipinapakita, pero bawat kilos niya, bawat salita niya, may epekto na sa akin. Mas madalas na kaming nagkakasabay tuwing break. Hindi ko sinasadya, pero parang kusa kaming nagtatagpo sa parehong lugar sa parehong oras. Nauupo kami sa iisang mesa, dala ang kani-kanilang simpleng pagkain, at doon nagsisimula ang mga usapan na hindi ko inaasahang magiging mahalaga sa akin. Isang tanghali, habang tahimik kaming kumakain, siya ang unang nagsalita. "Tay, matagal na po ba kayo dito sa trabaho?" tanong niya. Saglit akong napaisip bago sumagot. "Matagal na rin," sabi ko, pinipiling manatili sa papel ko. Tumanggo siya. "Ang hilap po, no? Pero sanayan lang din siguro." Napangiti ako ng bahagya. "Oo, sanayan lang." Hindi nagtagal,
Siya na rin ang nagkwento tungkol sa sarili niya. Hindi niya ito ginagawa para magpa-impress, kundi parang natural lang sa kanya na magbukas kapag may kausap siyang komportable siya. Ikinwento niya kung paano siya lumaki sa probinsya, kung paano siya tinuruan ng mga magulang niyang ampon na maging matatag sa buhay. Kahit wala raw silang gaanong pera, sinigurado ng mga ito na lumaki siyang may respeto sa kapwa at may takot sa paggawa ng mali. Hindi po kami mayaman, sabi niya. Pero lagi nilang sinasabi na hindi sukatan ng pera ang pagiging tao. Tahimik lang akong nakikinig pero sa loob ko, parang may bumabalik na alaala. Ang mga salitang iyon, parang pamilyar, parang dati ko nang narinig sa ibang boses. Bata pa lang po ako, tinuruan na nila akong magtrabaho. Kahit simpleng bagay lang, basta may ambag ka, dagdag niya. Napatingin ako sa kanya ng diretso. Walang pagmamataas sa mukha niya, walang reklamo. Tanggap niya ang buhay niya at mas pinili niyang pagbutihin ang sarili niya kaysa sisihin ang sitwasyon. Habang tumatagal ang usapan namin, mas lalo kong nararamdaman na parang hindi na ako nakikipag-usap sa isang estranghero. Parang may koneksyon ng matagal nang nandoon, pero ngayon ko lang napapansin. Isang beses, habang nagkukwento siya tungkol sa kabataan niya, napansin kong bigla siyang natahimik. May problema ba? Tanong ko. Umiling siya pero halatang may iniisip. Minsan ko kasi, napapaisip ako kung sino talaga ako, sabi niya. Hindi ko kilala ang tunay kong magulang. Hindi ko alam kung saan ako galing. Pero iniisip ko na lang kung sino man sila, sana proud sila sa ginagawa ko ngayon. Parang may kumirot sa dibdib ko sa narinig ko. Hindi ko agad nasagot. Hindi dahil wala akong sasabihin, kundi dahil may bahagi sa akin na gustong sabihin ng totoo, na may isang taong matagal nang naghahanap sa kanya, na may isang amang hindi tumigil sa pag-asa kahit nawala na ang lahat. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi pa ito ang tamang panahon. Sa halip, tumango lang ako at sinabing, "Sigurado ako proud sila sa'yo." Ngumiti siya, at sa ngiting iyon, may kung anong bumalik sa alaala ko. Isang ngiting dati ko nang nakita. Isang ngiting matagal ko nang hinahanap. Mula noon, mas lalo akong naging malapit sa kanya. Hindi bilang SEO, kundi bilang isang matandang janitor na may kausap tuwing break. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na parang anak ko na siya. May mga pagkakataon na napapansin kong pagod na pagod siya, pero hindi siya tumitigil. Kapag may nahihirapan, siya ang unang tumutulong. Kapag may nagkakamali, siya ang unang umaayos ng hindi naninisi. At sa bawat pagkakataong iyon, mas lalo kong pinapatunayan na hindi ako nagkakamali sa pagkilala sa kanya bilang isang taong may puso. Pero kasabay ng paglalalim ng ugnayan namin, mas lalo ring lumalakas ang tanong sa isip ko. Paano kung totoo ang hinala ko? Paano kung anbatin ng ito na araw-araw kong nakikiusap, na unti-unting napupuno ang puwang sa puso ko, ay hindi lang basta kahawig ng anak ko? Paano kung siya talaga yun? Hindi ko pa kayang sagutin. Kaya sa halip, pinili kong manatili sa ganitong sitwasyon. Mas kilalanin pa siya, mas intindihin kung sino siya bilang tao. Kahit ano pang maging resulta ng paghahanap ko, isang bagay ang sigurado. Hindi na siya basta isang empleyado sa paningin ko. Si Daniel ay naging mahalaga sa akin sa paraang hindi ko inaasahan. At habang mas lalo kong siyang kilakilala, mas lalo kong nararamdaman na ang hinahanap ko sa loob ng mahabang panahon ay unti-unti nang lumalapit sa akin. Hindi na sapat para sa akin ng mga obserbasyon at kutob. Sa bawat araw na lumilipas, habang mas lalo kong nakikilala si Daniel, mas lalo ring lumalalim ang tanong sa loob ko. Hindi na ito simpleng paghanga sa kanyang ugali. Hindi na rin ito basta paghahanap ng karapat-dapat na tagapagmana. May mas malalim na dahilan kung bakit hindi ako mapakali sa tuwing nakikita ko siya. Kaya nagdesisyon akong kumilos, hindi bilang janitor, kundi bilang Victor Salcedo.
Kinagabihan, matapos ang trabaho, bumalik ako sa opisina ko at tinawagan ng isang pribadong imbestigador na matagal ko nang pinagkakatiwalaan. Ilang taon na ang nakalipas mula noong huli ko siyang kailanganin, pero alam kong siya lang ang makakatulong sa akin ng tahimik at maayos. May ipapaimbestiga ko, sabi ko sa kanya, diretso sa punto. Isang empleyado, kailangan ko ng buong detalye ng buhay niya, simula pagkabata hanggang ngayon. Hindi siya nagtanong kung bakit. Kilala niya ako at alam niyang hindi ako basta-basta gagawa ng ganitong hakbang kung hindi ito mahalaga. Ibinigay ko ang pangalan ni Daniel, pati ang mga detalye na alam ko tungkol sa kanya. Hindi ko sinabi ang hinala ko. Hindi ko pa kayang ilabas iyon sa kahit kanino. Gusto ko munang makita ang katotohanan bago ako maniwala. Sa mga sumunod na araw, pinilit kong manatiling kalmado. Nagpatuloy ako sa papel ko bilang janitor, nakikipag-usap kay Daniel na parang walang nagbago. Pero sa loob ko, may tensyon na hindi ko maitago. Parang bawat minuto ay mabigat, bawat oras ay parang hindi gumagalaw. Habang hinihintay ko ang resulta, mas lalo kong pinagmamasdan si Daniel. Hindi ko na lang tinitingnan ang kilos niya, kundi pati ang mga detalye na dati kong hindi napapansin. May maliit siyang peklat sa kaliwang braso, eksaktong lugar kung saan nagkaroon ng sugat ang anak ko noong bata pa siya. Noong una, inisip kong nagkataon lang, pero habang tinititigan ko iyon, mas lalo akong naguguluhan. Isang tanghali, nagkaharap kami ulit sa pantry. Tahimik lang kaming kumakain, pero ramdam ko na may gusto siyang sabihin. "Tay, pwede po ba akong magtanong?" Sabi niya. Tumanggo ako. "Naniniwala po ba kayo na may dahilan ang lahat ng nangyayari?" Tanong niya. Napatingin ako sa kanya, medyo nagulat sa tanong. "Bakit mo natanong?" Napabuntong hininga siya. "Minsan po kasi, pakiramdam ko may kulang sa buhay ko. Hindi ko alam kung ano, pero parang may bahagi ng sarili ko na hindi ko pa kilala." Tahimik akong nakinig. Hindi ko alam kung paano sasagot dahil ang tanong niya ay parang sumasalamin din sa sarili kong iniisip. "Siguro," sabi ko sa dulo, "may mga bagay na darating sa tamang panahon. Hindi man agad, pero darating." Tumanggo siya, pero halatang hindi pa rin nawawala ang iniisip niya. Pagkatapos ng araw na yon, mas lalo akong hindi mapakali. Parang unti-unting nagtatagpo ang mga piraso ng isang bagay na matagal ko nang hinahanap pero hindi ko pa kayang buuin. Ilang araw pa ang lumipas bago dumating ang tawag na hinihintay ko. Nasa loob ako ng opisina ko nang tumunog ang telepono. Alam ko agad kung sino iyon. "Sir, may nakuha na po kaming impormasyon," sabi ng imbestigador. Humigpit ang hawak ko sa telepono. "Sabihin mo." Isa-isa niyang inilahad ang mga detalye. Ayon sa records, si Daniel ay natagpuan bilang isang bata sa isang ospital sa Maynila. Walang kasamang magulang, walang malinaw na identidad. Dinala siya sa isang shelter at kaulanan ay inampon ng isang mag-asawa mula sa probinsya. Pero may isang detalye na nagpatigil sa paghinga ko. Ang petsa kung kailan siya natagpuan, eksaktong kapareho ng araw na nawala ang anak ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Parang tumigil ang mundo ko sa sandaling iyon. "Sir," tawag ng imbestigador. "Sigurado ka ba?" Mahinang tanong ko. "Opo sir, lahat po ng records tugma. May isa pa pong detalye. Ang bata raw po noon ay may suot na damit na may inisyal na VS. Napapikit ako. VS. Victor Salcedo. Parang may bumuhos na emosyon sa loob ko. Gulat, takot, pag-asa, lahat sabay-sabay. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot sa posibilidad na ito. Pagkababa ko ng telepono, napaupo ako sa silya. Hindi makagalaw. Lahat ng hinala ko, unti-unting nagiging totoo. Pero hindi pa ito sapat. Kailangan ko ng mas matibay na patunay. Hindi ko pwedeng ibase ang lahat sa mga records at pagkakataon lang. Kaya sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Kailangan kong malaman ang katotohanan, kahit gaano ito kasakit, kahit gaano ito kabigat. Dahil kung tama ang lahat ng ito, ang hinahanap ko ng loob ng maraming taon ay hindi lang basta tagapagmana, kundi ang sarili kong anak na akala ko ay tuluyan nang nawala sa akin.
Matapos kong marinig ang lahat mula sa imbestigador, hindi na ako nakatulog ng maayos. Buong gabi, paulit-ulit kong binalikan ang bawat detalye. Ang petsa, ang lugar, ang inisyal na VS, ang pagkakatulad ng mukha, ang ugali, ang lahat. Parang may malinaw na direksyon ng lahat ng ito pero natatakot pa rin akong tuluyang maniwala. Hindi ko pwedeng ibase ang lahat sa kutob at lumang records lang. Kailangan ko ng isang bagay na hindi matatawaran. Isang katotohanan na hindi pwedeng pagdudahan. Kailangan ko ng kumpirmasyon. Kinabukasan, habang naglilinis ako sa hallway, nakita ko si Daniel na papunta sa warehouse. Tulad ng dati, tahimik lang siya, nakatuon sa trabaho. Walang idea sa gulo na nangyayari sa loob ko. Walang kaalam-alam na ang mundo ko ay unti-unting nagbabago dahil sa kanya. Habang pinagmamasdan ko siya, mas lalo kong nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Kung tama ang hinala ko, ibig sabihin, lahat ng taon na inakala kong nawala siya, buhay siya. Lumaki siya ng malayo sa akin. Nakaranas siya ng hirap nang wala ako sa tabi niya. At ako, wala akong nagawa. Napapikit ako saglit, pilit kinokontrol ang emosyon ko. Hindi ito ang tamang oras para magpadala. Kailangan kong maging maingat. Kaya, nagplano ako. Sa tulong ng isang doktor na matagal ko nang pinagkakatiwalaan, inayos ko ang isang paraan para makakuha ng sample para sa DNA test. Hindi ko kayang sabihin agad kay Daniel ang lahat. Hindi ko kayang harapin siya nang wala pang kasiguraduhan. Kaya kailangan kong gawin ito ng tahimik. Isang araw, nagkaroon ng maliit na insidente sa warehouse. Naputol ang isang kahon at natamaan ang kamay ni Daniel. Hindi naman malala ang sugat pero may kaunting dugo. Agad akong lumapit, dala ang first aid kit. "Ako na," sabi ko. Hindi siya tumanggi. Naupo siya at hinayaan kong linisin ang sugat niya. Habang pinupunasan ko ang dugo sa kamay niya, ramdam ko ang panginginig ng sarili kong kamay. Hindi dahil sa takot sa sugat, kundi dahil sa bigat ng sandaling iyon. Ito na ang pagkakataon. Maingat kong inilagay ang bulak na may dugo sa isang maliit na lalagyan, hindi niya napapansin. Pagkatapos, tinapalan ko ang sugat niya. "Salamat po, Tay," sabi niya. Tumanggo lang ako, hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Kung titingnan ko siya ng matagal, baka mabasa niya ang lahat ng nasa loob ko. Pagkatapos ng araw na yon, agad kong ipinadala ang sample sa doktor. Sinamahan ko ito ng sarili kong sample para sa comparison. At doon nagsimula ang pinakamahirap na paghihintay sa buhay ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses kong tiningnan ang oras. Ilang beses kong tinanong ang sarili ko kung handa ba akong harapin ang katotohanan. Dahil alam ko, kahit ano ang resulta, may magbabago. Kung mali ako, kailangan kong tanggapin na isa lang siyang taong kamukha ng anak ko. At kung tama ako, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga taon na nawala sa amin. Sa mga sumunod na araw, pinilit kong manatiling normal. Nakikipag-usap pa rin ako kay Daniel, nakikinig sa mga kwento niya, tumatawa sa simpleng bagay. Pero sa loob ko, parang may oras na nakahinto. Hanggang sa dumating ang araw na hinihintay ko. Nasa loob ako ng opisina ko nang dumating ang tawag mula sa doktor. Hindi ko agad sinagot. Ilang segundo akong nakatitig lang sa telepono, parang natatakot marinig ang sasabihin. Pero sa huli, pinindot ko rin. "Sir," sabi ng doktor, "lumabas na po ang resulta." Humigpit ang hawak ko sa telepono. "Sabihin mo." Saglit na katahimikan ng sumunod bago siya nagsalita. "Match po." Parang nawalan ako ng hininga. "Sigurado ka ba?" Mahinang tanong ko, halos hindi ko marinig ang sarili kong boses. "Opo sir, walang duda. Ang DNA nyo at ng sample ay tugma. Siya po ang biological son nyo." Hindi ko na maalala kung paano natapos ang usapan.
Basta ang alam ko, naupo ako sa silya, hawak ang telepono habang unti-unting pumapasok sa isipan ko ang katotohanan. Si Daniel, ang binatang araw-araw kong nakakasama, ang taong unti-unting napupuno ang puwangan sa puso ko, ay ang anak ko. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Napayuko ako saglit at napaluha. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nanatiling ganun. Basta ang alam ko, sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman kong may bumalik sa buhay ko na akala kong tuluyan ng nawala. Pero kasabay ng saya, may sakit din. Dahil sa bawat taon na wala siya sa tabi ko, sa bawat pagkakataon na kailangan niya ng ama, wala ako. At ngayon, nandito siya, malapit sa akin, pero hindi niya alam kung sino ako. Habang tinupunasan ko ang luha ko, isa lang ang malinaw sa isip ko. Hindi ko pwedeng itago ito habang buhay. Kailangan niyang malaman ng katotohanan. Pero alam ko, hindi ito magiging madali. Dahil hindi lang ito basta pagbubunyag ng sikreto. Ito ay pagbabalik ng isang relasyon na matagal nang naputol. At kailangan kong magsigurado na kapag sinabi ko ang lahat, handa siya. At handa rin ako. Matapos kong malaman ang katotohanan, nagbago ang lahat sa paningin ko. Ang bawat sandali na kasama ko si Daniel ay hindi na lang basta simpleng usapan o pagmamasid. Bawat tingin ko sa kanya, alam kong hindi na siya estranghero. Anak ko siya, dugo ko, bahagi ng buhay ko na matagal kong inakala na tuluyan ng nawala. Pero kahit ganon, pinili kong huwag magmadali. Hindi ko pwedeng bigla na lang sabihin sa kanya ang lahat. Hindi ko pwedeng guluhin ang mundo niya ng walang paghahanda. Alam kong may sarili siyang buhay, sariling pagkakakilanlan, at mga taong tinuring niyang pamilya. Hindi ko pwedeng basta na lang pumasok at baguhin niyon. Kaya ilang araw akong nanatiling tahimik. Patuloy akong nagtrabaho bilang janitor. Patuloy akong nakikipag-usap sa kanya na parang walang nagbago. Pero sa loob ko, bawat salita niya, bawat ngiti niya, may ibang bigat na. Parang may bahagi sa akin na gustong yakapin siya, sabihing, anak, at bawiin ang lahat ng panahong nawala sa amin. Pero pinigilan ko ang sarili ko. Isang hapon, habang naglilinis ako sa may likod ng building, napadaan si Daniel. Nakita niya akong nahihirapan buhati ng isang malaking trash bag. Tay, ako na po dyan, sabi niya agad. Hindi na ako tumanggi. Hinayaan ko siyang kunin iyon at sabay kaming naglakad papunta sa disposal area. Habang naglalakad kami, bigla akong nagsalita. Daniel, may pangarap ka ba? Tanong ko. Tumingin siya sa akin, tila nagulat sa tanong, pero sumagot din agad. Meron po, sabi niya. Gusto ko pong umangat sa buhay, hindi lang para sa sarili ko kundi para sa mga magulang kong nagpalaki sa akin. Tumanggo ako. Kung bibigyan ka ng pagkakataon na mamuno, gagawin mo ba? Tanong ko ulit. Napahinto siya sa paglalakad. Tumingin siya sa akin ng diretsyo, parang sinusukat kung seryoso ba ako. Hindi ko po alam kung kaya ko, sagot niya. Hindi po ako mataas ang pinag-aralan, pero kung may pagkakataon, siguro po susubukan ko. Basta alam kong tama ang ginagawa ko. Napangiti ako ng bahagya. Paano kung bigla kang bigyan ng malaking responsibilidad? Halimbawa, isang kumpanya. Dagdag ko. Napatawa siya ng mahina. Parang imposible naman po yun, tay. Sabihin mo na lang, sabi ko. Napaisip siya saglit bago sumagot. Kung mangyari man po yun, gusto kong maging patas. Ayokong maranasan ng iba yung hirap na naranasan ko. Gusto kong tratuhin ng maayos ang lahat, kahit anong posisyon pa nila. Sa sagot niyang iyon, lalong tumibay ang loob ko. Ito ang hinahanap ko. Hindi lang anak ko, kundi isang taong karapat-dapat. Hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagkatao. Kinagabihan, nagdesisyon na ako. Hindi ko na pwedeng ipagpaliban pa. Kailangan ko nang sabihin sa kanya ang totoo. Pero hindi bilang janitor.
Kailangan niyang makita kung sino talaga ako. Kinabukasan, hindi na ako nagsuot ng lumang uniforme. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming linggo, muli kong sinuot ang dating ako, ang CEO ng kumpanya. Maayos ang suit, maayos ang ayos ng buhok, at ang presensya na matagal kong itinago. Nag-utos ako ng isang meeting sa conference room. Lahat ng department heads at ilang empleyado, kabilang si Daniel, ay pinatawag. Habang nakaupo ako sa dulo ng mesa, ramdam ang kabog ng dibdib ko. Hindi dahil sa takot sa mga empleyado, kundi dahil sa sandaling haharapin ko ang sarili kong anak na hindi na bilang janitor, kundi bilang ama. Isa-isa silang pumasok. At nang pumasok si Daniel, nakita ko ang gulat sa mukha niya. Hindi niya ako agad nakilala, pero habang tumatagal ang tingin niya sa akin, unti-unti niyang napagtanto. "Kayo po," mahinang sabi, halos hindi makapaniwala. Hindi ako nagsalita agad. Tinitigan ko lang siya, hinahayaan niyang unti-unting maintindihan ng lahat. "Simulan natin ang meeting," sabi ko sa kalmadong boses. Habang nagpapatuloy ang usapan, halata sa kanya na hindi siya mapakali. Hindi niya maalis ang tingin niya sa akin. Parang pilit niyang binubuo ang mga piraso ng alaala. Ang janitor na nakakausap niya araw-araw at ang CEO na kaharap niya ngayon. Pagkatapos ng meeting, nag-utos ako. "Daniel, magstay ka muna." Isa-isa nang lumabas ang mga tao hanggang sa kaming dalawa na lang ang natira sa loob ng conference room. Tahimik ang paligid. Ramdam ang bigat ng sandali. Lumapit siya ng dahan-dahan, hindi pa rin makapaniwala. "Kayo po ba si Tay?" tanong niya. Huminga ako ng malalim. At sa unang pagkakataon, hindi na ako nagsinungaling. "Oo," sabi ko. Napaatras siya ng bahagya, halatang naguguluhan. "Bakit po?" tanong niya. Tinignan ko siya ng diretsyo. "May kailangan akong sabihin sa'yo," sagot ko. At sa sandaling yon, alam kong hindi na ito maibabalik sa dati. Dahil ang susunod kong mga salita ay babaguhin ang buong buhay naming dalawa. Tahimik ang buong conference room. Nakatingin si Daniel sa akin. Halatang pilit niyang inuunawa ang lahat ng nangyayari. Hindi na siya makapagsalita agad. At sa totoo lang, kahit ako ay kailangang tipunin ang lakas ng loob ko para sabihin ang mga salitang matagal ko nang kinikimkim. Huminga ako ng malalim bago magsalita. "Daniel, hindi lang ito tungkol sa pagpapanggap ko bilang janitor," sabi ko ng dahan-dahan. "May mas malalim na dahilan kung bakit ginawa ko ang lahat ng iyon." Hindi siya kumilos. Nakatingin lang siya sa akin, naghihintay. Matagal na akong naghahanap ng tagapagmana ng kumpanyang ito, patuloy ko. Pero hindi sa paraan na iniisip ng iba. Hindi sa diploma, hindi sa posisyon, kundi sa pagkatao. Bahagya siyang tumango pero halata na hindi pa rin iyon ang gusto niyang marinig. Kaya ako nagpanggap, dagdag ko, para makita kung sino ang totoo, kung sino ang may puso. Napayuko siya sandali, parang pinoproseso ang mga sinabi ko. "Kaya niyo po ako kinausap bilang janitor?" tanong niya. "Oo," sagot ko. "At sa lahat ng nakita ko, ikaw ang tumatak sa akin." Napatingin siya sa akin pero may halo pa ring pagkalito. Lumapit ako ng kaunti, mas naging seryoso ang boses ko. "Pero hindi lang iyon ang dahilan kung bakit kita tinawag ngayon," sabi ko. Doon ko naramdaman ang bigat ng susunod kong sasabihin. "Daniel, may ginawa akong imbestigasyon tungkol sa iyo." Bahagya siyang napaatras, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa gulat. "Bakit po?" tanong niya. "Dahil may napansin ako, hindi lang sa ugali mo, kundi sa pagkatao mo." Sandali akong tumigil, hinayaan ang katahimikan na bumalot sa amin. "Kamukhang kamukha mo ang anak ko," sabi ko sa wakas. Napapikit siya saglit,
tila hindi alam kung ano ang magiging reaksyon niya. Ang anak ko na akala ko ay namatay na, dagdag ko. Unti-unti siyang napatingin sa akin at sa mga mata niya makikita ang paghalo ng emosyon, gulat, pagdududa at takot. Kaya nagsimula akong maghukay at nalaman ko ang tungkol sa pagkakatagpo sa iyo sa ospital sa parehong araw na nawala ang anak ko. Hindi siya makapagsalita. Hindi ako nakontento doon. Sabi ko, kaya gumawa ako ng DNA test. Tahimik ang buong silid. Daniel, mahina akong sabi, ikaw ang anak ko. Parang tumigil ang oras. Napaatras siya, napahawak sa mesa, tila nawalan ng lakas ang katawan niya. Hindi po pwedeng, bulong niya. Alam kong mahirap tanggapin, kahit ako kung hindi ko ito napatunayan, hindi ko rin paniniwalaan. Alam kong mabigat ito, pero totoo, ikaw ang anak ko. Napayuko siya, hawak ang ulo niya, pilit inuunawa ang lahat. Paano po? Tanong niya, halos pabulong. Ikinuwento ko ang lahat, ang aksidente, ang pagkawala, ang mga taon ng paghahanap, at ang pagkakatagpo namin sa hindi inaasahang paraan. Hindi ko itinago ang sakit, ang pagkakamali, at ang mga panahong wala ako sa buhay niya. Habang nagsasalita ako, nakita ko ang unti-unting pagbabago sa mukha niya. Hindi agad pagtanggap, pero hindi na rin purong pagtanggi. Pagkatapos kong magsalita, nanutili kaming tahimik, hanggang sa siya ang nagsalita. Kung totoo po yan, bakit hindi niyo po ako agad sinabi? Nabuntong hininga ako. Dahil gusto kong makilala ka muna, hindi bilang anak ko, kundi bilang sarili mong pagkatao. Tinignan niya ako direkta. At nakita ko kung sino ka. At doon ko napatunayan na kahit wala ako sa buhay mo, lumaki kang mabuting tao. Tahimik siya sandali bago muling nagsalita. Hindi ko po alam kung ano ang mararamdaman ko. Bigla po kasing nagbago lahat. Tumanggo ako. Hindi kita pipilitin. Hindi ko inaasahan na matatanggap mo agad. Lumapit ako ng kaunti. Pero may isa pa akong sasabihin. Dagdag ko. Tinignan niya ako. Inaalok kita na maging tagapagmana ng kumpanyang ito. Napakunot ang noo niya, halatang hindi inaasahan ng sinabi ko. Hindi dahil anak kita, kundi dahil nakita ko kung sino ka. Nakita ko kung paano ka magtrabaho, kung paano ka makitungo sa iba, kung paano ka magdesisyon. Tahimik siyang nakatingin sa akin. Pero kung tatanggapin mo ito, gusto ko na tanggapin mo dahil pinili mo, hindi dahil sinabi ko. Napayuko siya sandali, tila malalim ang iniisip niya. Ilang segundo ang lumipas bago siya nagsalita. Pwede po bang pag-isipan ko muna? Tanong niya. Ngumiti ako ng bahagya. Oo, sagot ko. Hindi ito minamadali. Lumipas ang ilang linggo. Sa mga panahong iyon, hindi ko siya pinilit. Hinayaan ko siyang magtrabaho, mamuhay, at magdesisyon para sa sarili niya. At sa bawat araw, nakikita ko kung paano siyang unti-unting nagiging mas matatag. Hanggang sa isang araw, lumapit siya sa akin. Handa na po ako, sabi niya. Tinignan ko siya, hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Tatanggapin ko po, pero hindi bilang anak niyo. Gusto kong patunayan na kaya ko ito sa sarili kong paraan. Ngumiti ako, hindi ko napigilan. Iyan ang gusto kong marinig. Sabi ko, sa mga sumunod na buwan, hindi ko siya inilagay agad sa mataas na posisyon. Hinayaan ko siyang umakyat, matuto, at maranasan ang bawat bahagi ng kumpanya. At sa bawat hakbang niya, napatunayan niya sa lahat na hindi siya nandito dahil sa apelyido. Nakuha niya ang respeto ng mga tao, hindi dahil sa akin, kundi dahil sa sarili niyang kakayahan. At sa araw na ipinakilala ko siya bilang anak ko at bilang susunod na mamumuno ng kumpanya, hindi ko nakita ang duda sa mga mata ng mga empleyado, kundi paghanga. Habang nakatayo siya sa harap ng lahat, may kumpiyansa at may paninindigan,
hindi ko maiwasang mapaluha ng bahagya. Dahil sa wakas, hindi lang ako nakahanap ng tagapagmana. Natagpuan ko rin ang anak ko. At higit sa lahat, ipinagmamalaki ko hindi lang kung sino siya sa dugo, kundi kung sino siya bilang tao.